Nilamon ng abot-tanaw ang isang Sea of Steel and Standard Bearers nang iutos ni Count Desmond na sumulong ang lahat ng kanyang hukbo at sakupin ang kuta. Mismong ang lupa ay tila nanginginig sa bigat ng papasugod na hukbo. Sa sandaling yun, opisyal nang nagsimula ang digmaan sa pagitan ng Fenris troops at ng Desmond forces. Mula sa matataas na rampart ng Stonehaven Castle, pinanood ng mga tagapagtanggol ang papalapit na alon ng kaaway, mahigpit ang kapit sa kanilang mga sandata nang makitang mabilis na sumusulong ang hukbo ni Desmond. Walang tigil na pinakawalan ng Fenris troops ang kanilang mga giant arrows, ang mga palasong ito'y hindi ordinaryong projectiles, binago ng mga duwende, ang mga ito'y dambuhalang iron bolts na may kahoy na katawan, ang flight path ay pinatatag ng masalimuot na dwarven gearwork na umuugong ng mababang, parang mandaragit na huni habang hinihiwa ang hangin. Nagtrabaho ang mga sundalo ng may desperado at halos frantic efficiency. Paulit-ulit nilang pinaalalahanan ang isa't isa na kailangang ipagpaliban ng pagsulong ng kaaway hanggat maaari, ngunit unti-unting nawawala ang tactical advantage ng taas ng may bagong sindak na sumulpot mula sa hanay ng kaaway. Napansin nila na ang mga batong inihahagis na mga catapult ay nagliliyab, malalaking tipak ng batong binabad sa pitch ang lumilipad sa papadilim na langit na parang vengeful falling stars, humihila ng mahabang buntot ng orange flame at itim na usok, ang init ay ramdam na bago pa man tumama. Nang makitang kinakabahan ang mga Fenris Knights, tinawag nila si Galberic bilang dwarf uncle at nagtanong kung kaya bang harangin ng armor ang mga yon. Si Galberic, humarap sa kanila na halatang inis, tinawag niya silang mga tanga at inutusan silang umiwas. Alam niya, higit kaninuman, na kahit ang pinakamainam na dwarven plate ay hindi kayang iligtas ang isang tao sa pagiging grease spot kapag tinamaan ng isang toneladang nagliliyab na granite. Ngunit huli na para sa mga kabalyero, sa huling sandali, isang blur of movement ang sumingit. Umindayog si Jillian at buong lakas na inihampas ang kanyang malaking palakol, inililihis ang naglalagablab na mga bato. Ang impact ay parang isang thunderclap na umalingaw-ngaw sa mga pader ng bato, habang ang mga spark ay umulan sa mga battlement na tila isang macabre celebration. Sa lakas na tila lampas sa limitasyon ng tao, na-divert ni Jillian ang momentum ng mga siege engines, napakabigat ng tensyon ng lahat habang muntik na nilang maiwasan ang kamatayan, ang katahimikang sumunod ay mabigat. Tanging ang pagkaluskus ng apoy sa mga nailihis na bato ang pumupunit dito. Gulat na gulat ang mga kabalyero na sila'y buhay pa, tinitigan nila ang sarili nilang mga kamay, saka ang malapad na likod ni Jillian, hindi maunawaan ang himalang katatapos lamang mangyari. Ngunit walang oras ang battlefield para sa relief, isang panibagong disaster ang dumating, ang catapult fire ay nagsilbi sa mas madilim nitong layunin, habang abala sila sa pagharang ng mga nagliliyab na bato. Ang mga dambuhalang siege towers ay nakarating na sa pader ng Stonehaven Castle. Umuungol ang malalaking estrukturang kahoy habang ikinakandado ang sarili sa bato, ang kanilang gangplanks ay bumagsak na parang mga panganang gutom na halimaw. Nang makita ito, nagtaka ang Fenris Knights kung sila ba'y tinatabunan lamang ng kalaban gamit ang sheer numbers. Sa gitna ng umiikot na usok, nakatayo si Jillian, ang kanyang presensya ang nagsilbing anchor sa nanginginig na loob ng mga tao. Sa malamig at authoritative na tinig, sinabi niyang huwag matakot, magtiwala sa isa't isa, at panatilihin ang kanilang mga posisyon. Hindi nanginginig ang kanyang boses, ito ang naging solid foundation ng depensa. Pagkatapos, inutusan niya ang Fenris Knights na pumwesto, ang bawat galaw ay kalkulado, at ang bawat utos ay parang tibok ng puso ng mismong kuta. Habang pumupwesto si Jillian sa isang fighting stance, mahigpit ang hawak sa kanyang dambuhalang palakol, iniutos niya sa mga kabalyero na maghanda para sa close combat. Kita niya ang unang hanay ng mga sundalong kalaban na umaakyat na sa tuktok ng mga siege tower, ang kanilang mga espada ay kumikislap sa liwanag, puno ng murderous intent. Sa parehong sandali na siya'y sumugod patungo sa kanila, mariin niyang sinabi sa Fenris troops na ang unang hampas ay kailangang maging overwhelming. Alam niya ang sikolohiya ng isang siege, kapag ang unang taong makatawid sa pader ay namatay ng malagim, ang libong susunod sa likuran niya ay magdadalawang isip. Sa bigat ng buong teritoryo na pasan sa kanyang balikat, pinakawalan ni Jillian ang kanyang galit ng may sukdulang lakas. Sa isang bagsak lamang ng palakol, hiniwa niya sa gitna ang papalapit na mga sundalo. Tumalsik ang dugo sa mga parapet, isang madilim na pulang ulap na bumalat sa mga bato. Sa sandaling yun, nagpatuloy ang pagwawala ni Jillian. Hindi na siya basta tao, isa na siyang force of nature, isang matalim na bakal at hilaw na lakas. Iwinasiwas niya ang palakol patungo sa isa sa mga siege tower, sabay ginutay-gutay ang mga sundalong nasa ibabaw nito at winasak ang mismong estruktura. Ang dambuhalang tore, na itinayo upang kayanin ang libu-libong palaso, ay nagkadurog-durog sa lakas ng kanyang hampas. Gumuho sa naglalagablab na bante ng kahoy at nagsisisigaw na mga lalaki. Nasindak ang iba pang sundalo, ang imposibleng lakas na yon ay bumasag muna sa kanilang loob bago pa man wasakin ang kanilang mga katawan.
Hindi nila agad naunawaan ang nangyayari, ang alam nila, mga mercenary at karaniwang tao lamang ang kanilang kalaban, hindi isang halimaw na nakabalot sa anyo ng tao, nang lingunin nila ang likuran at makita ang kanilang mga kasamahang hiniwas sa dalawa, at masilayan ang malahayop na lalaking yun na naglalakad sa dugo at abo, agad namatay ang kanilang momentum, nanigas ang kanilang mga katawan, hindi makasulong, hindi rin makatakbo. Sinunggaban ni Jillian ang sandali, malakas niyang iniutos sa Fenris soldiers na patayin ang lahat ng kalaban, ang utos na yon ang naging huling pako sa kabaong ng tapang ng unang hanay ng Desmond troops, isang malinaw na babala na huwag nilang iisiping makatungtong pa sa mga pader. Sumiklab ang counterattack ng Fenris, bumuhos sila sa mga siwang at pasukan, pinalakas ng walang kapantay na presensya ng kanilang pinuno, itinulak ang mga mananakop pabalik sa kailaliman sa ibaba ng mga pader. Mula sa isang mataas na burol na tanaw ang madugong tanawin, tahimik na minamasdan ni Count Desmond ang lahat sa makitid na mga mata, tinawag niya si Jillian bilang White Mane Lion, dahil sa suot nitong helmet na yari sa puting balahibo ng leon, ang bansag ay kalahating panunuya at kalahating pagkilala sa mabangis na karahasang ipinamalas sa mga pader. Sa kanyang tabi, may isang figurang tuwid na nakasakay sa isang makapangyarihang warhorse, ang master ni Victor, sa malamig na tinig. Sinabi nito na mukhang matatagalan bago makalusot ang ordinaryong mga sundalo, pinanood niya ang karahasan na parang isang sugarol na tinitingnan ng isang talunang baraha. Nanatiling tahimik si Desmond ng ilang sandali, bago iniutos sa kanyang dalawang pakpak ng Night Order na bumaba sa kanilang mga kabayo at sumama sa hanay ng infantry. Alam niya ang hangganan ng mga karaniwang conscript, oras na para sa kanyang elite, ang mga mandirigmang kayang umakyat sa Siege Towers at itaboy ang Fenris Knights palabas ng mga pader. Ang kanyang boses ay mababa at mabangis habang ibinibigay ang utos, tapos na ang mga opening gambit. Inutusan niya ang isang unit na sumama sa siege, habang ang isa pa'y direktang aatake sa pader. Para kay Desmond, ang battlefield ay isang chessboard, at sa wakas ay sinisimula na niyang igalaw ang kanyang mga pyesa. Lumipat ang kanyang tingin sa lalaking bahagyang nakatayo sa kanyang likuran, hinarap niya ang kanyang eksklusibong Sixth Circle Mage, si Willow, at inutusan itong magpatuloy sa pag-iipon ng mana upang maging handa sa large-scale magic anumang oras. Nagsimulang umugang ang hangin sa paligid ni Willow, parang may static charge na nagpatayo sa balahibo ng mga sundalong malapit sa kanya. Tahimik nitong tinanggap ang utos. Sa wakas, naubos ang pasensya ni Desmond, hinarap niya ang master ni Victor at itinuro ang kanyang espada patungo kay Jillian, sinabi niyang nakakainis ang White Mane Lion, at iniutos niyang patayin ito. Ang utos ay simple, isang death sentence na ibinigay sa isang kisap ng kamay. May ngiting puno ng pananabik, sinabi ng master ni Victor na matagal na niyang hinihintay ang sandaling yon. Lumipat ang eksena, malayo sa mga dugong basang bato ng Hilaga, patungo sa malamig na marmol na bulwagan ng kabiserang lungsod ng Cardenia. Dito, ang hangin ay hindi puno ng usok ng digmaan, kundi ng nakakasulasok na pabango ng korte at ng bigat ng nalalapit na political ruin. Nakatayo ng tuwid ngunit halatang balisa si Count Fod, tagapagsalita ng Duke of Delphin, sa harap ni Marquis Branford, nakapulupot ang kanyang mga kamay sa likod, nanginginig ang mga daliri habang kumikiskis sa mamahaling sutla ng kanyang doublet, mabigat ang tensyon sa silid, nakaupo si Marquis Branford sa likod ng kanyang mesa, nakatitig kay Count Fod ng matalim, walang sinasabi, ang katahimikan ay naging parang pisikal na bigat, tila pinipiga ang hangin palabas ng mga baga ni Fod. Sa wakas, nabasag ang katahimikan. Bagamat nanatili ang lamig, may nakapangingilabot na anyo. Tinanong ni Marquis Branford si Count Fod kung ano ang legitimacy ni Count Desmond upang lusubin ang teritoryo ng Fenris, isang tanong na malinaw na patibong, at alam nilang pareho yon. Si Count Fod, basang-basa na ng pawis at halatang nanginginig, ay nagtangkang magsalita, ngunit agad siyang pinutol ng Marquis. Winap out ni Count Desmond ang kanyang second legion at sinalakay si Baron Fenris, isang noble na kagagaling lamang sumali sa pro-royal faction. Bumaba ang boses ni Branford sa isang mapanganib na tono habang binibigkas ang mga salita. Isa itong unjustified dictatorship, yumuko siya pasulong, ang titig ay parang bumabaon sa kaluluwa ni Fod, bago malamig na itanong kung ito ba ang kalooban ng Duke of Delphin. Sinubukan ni Count Fod na panatilihin ang kanyang composure, ngunit malinaw na nabibigo. Ang kanyang maskara ng diplomatic neutrality ay gumuho na parang tuyong putik, tinawag niyang kalokohan ang lahat, utter nonsense, sabay kumpas ng kamay na para bang kayang itaboy ang mga paratang tulad ng mga langaw, sinabi niyang nauunawaan niya ang damdamin ng Marquis, pilit naghahanap ng common ground sa mapanganib na larangan ng politika. Pagkatapos, tinanong niya kung ano ang kinalaman ng isang neutral nobleman tulad ni Count Desmond sa House Delphin. Isang bagong tinig ang sumingit, matalas, malinaw, at ganap na walang awa. Si Rosalind, ang anak ni Marquis Branford, na kanina patahimik na nagmamasid, ay nagsalita. Sinabi niyang walang silbi ang pagtanggi,
ang kanyang presensya ay kasing lamig ng sa kanyang ama. Bahagyang nagulat si Count Fod, napalingon sa kanya, at doon niya napagtanto na siya'y napapaligiran na. Nagpatuloy si Rosalind, sinabing matapos ang post-war investigation ng huling Cavalry War, lumabas na may ugnayan si Count Desmond at ang pamilya ng Duke. Huminto siya sandali, hinayaang bumigat ang ebidensya sa hangin, bago tanungin kung inakala ba ni Count Fod na walang dahilan ang paggalaw ng Second Legion. Biglang tila lumiit ang silid ng may isa pang higanteng tinig ang nagsalita, si Marquis Marie, ang Supreme Army Commander ng Kaharian, ay nagbabala kay Count Fod na piliin niyang mabuti ang kanyang mga salita. Malinaw ang banta, ang sinumang gagalaw sa Royal Army ay magbabayad ng mabigat na presyo. Sa loob-loob ni Count Fod, napamura siya, hindi niya inasahang ipapakita ng Supreme Commander ang kanyang galit ng ganito kalantad. Ramdam niya ang mga pader ng kabisera na tila nagsasara sa kanyang paligid. Sa isip niya, sinisi niya ang strategist ng Duke Delphin, si Viscount Raoul, kung paano nito naipasa sa kanya ang ganitong klaseng misyon. Isa lamang siyang mensahero na itinulak upang harapin ang isang landslide. Sa desperasyon, hiniling ni Count Fod sa mga kasapi ng Royalist faction na kumalma. Tumaas ang kanyang boses ng isang oktaba kumpara kanina. Sinabi niyang ang tunay na sanhi ng lahat ng kaguluhan ay si Count Desmond mismo, hindi ang pamilya ng Duke. Pilit niyang pinuputol ang ugnayan bago tuluyang hatakin ang buong ducal faction sa isang civil war. Habang sinasabi yun, magalang siyang yumuko, isang huling pagtatangka na iligtas ang sarili mula sa pagbagsak. Mariing sinabi ni Count Fod na nangangako ang pamilya ng Duke na hinding-hindi sila makikialam sa usaping ito. Walang magiging joint attack laban kay Baron Fenris, iyon ang mariin niyang giit. Ngunit malamig na sumagot si Marquis Branford. Tinanong niya ang Count kung magpapanggap ba itong walang alam, kahit malinaw na nasa iisang faction lamang sila, at tatangging akuin ang anumang responsibilidad. Lalong lumalim ang pagkabalisa ni Count Fod, sa agresibong tanong na yun, para siyang hayop na naipit sa sulok. Desperado, binalikan niya ang mga nakaraan, hindi ba't dati ay nanatili silang walang pakialam sa usapin ni Count Cavalry, kumakapit siya sa President, pilit hinahanap ang proteksyon ng kasaysayan, gaya noon, inisip niyang mas mabuting umatras na rin si Marquis Branford sa digmaang ito. Tumayo ang Marquis mula sa kanyang upuan, isang mabagal ngunit nagbabadyang kilos na tila sinakop ang buong silid. Ngunit tapos na ang panahon ng diplomasya, habang naglalakad si Marquis Branford palayo sa kanyang upuan, mariin niyang sinabi na lalo lamang pinapakomplikado ni Count Fod ang sitwasyon. Kung aatake ang Royalist faction, maaaring pahinain ng pamilya ng Duke ang lakas ng Royal Army, at kung umatras naman ng hukbo, tahimik na kukunin ng ducal faction ang Fenris, isang perpektong strategic pincer, at hindi papayag si Branford na maipit dito. Sinubukan pa ni Count Fod na pakalmeyan ng lahat, sinabing isa lamang itong misunderstanding, iniladlad niya ang kanyang mga kamay sa isang kilos ng kapayapaan, ngunit wala itong bigat, ganap na hungkag. Sinabi niyang ayaw nila ng digmaan, kaya nga nangangako silang hindi makikialam, ngunit malamig na sinabi ng Marquis na mahirap nang tiisin ang kanilang skimang, ang pinal na tono ng kanyang boses ay parang hampas ng martilyo sa hukuman. Sa isang batong lamig na tinig, inutusan ni Marquis Branford ang kanyang Knight Commander na si Tolya na ikulong agad si Count Fod at ipahuli ang lahat ng mga noble ng ducal faction sa loob ng kabisera. Biglang bumukas ang mga pinto ng bulwagan, at ang tunog ng sabayang yabag ng mga armored guards ay pumuno sa silid. Idinagdag pa ng Marquis na kapag natalo si Baron Fenris, personal niyang ipapuputol ang ulo ng lahat ng ducal faction nobles at ipapadala ang mga yun kay Duke Delphin. Sa sandaling yun, lubusang gumuho si Count Fod, bumuhos ang pawis sa kanyang mukha. Ang kamatayan ay hindi na isang posibilidad sa politika, kundi isang tiyak na kapalaran na papalapit. Agad siyang sinunggaban ng mga sundalo, ang bakal na guwantes ay dumurog sa kanyang mga braso, pilit siyang pumalag, nagtatanong kung ano ang ibig sabihin nito. Siya ang opisyal na tagapagsalita ng Duke, ayon sa kaugalian, dapat ay garantisado ang kanyang kaligtasan. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa pasilyo habang hinihila siya palayo, ngunit walang ni isang patak ng awa ang natira sa silid. Pagkatapos nito, hinarap ni Marquis Branford ang Supreme Commander at mahinahong nagtanong, sa lahat ng teritoryong hawak ng ducal faction, alin ang may pinakamahinang depensa? Ang pagbabago mula depensa tungo sa offensiba ay agarang nangyari. May bahagyang ngiti. Sinabi ng Supreme Commander na ang pinakamadaling tamaan ay ang Barony of Harrington at ang Barony of Coalland sa Hilaga. Itinuro niya ang mga yun sa mapang nakalatag sa mesa. Maaari silang sakupin kahit ngayong araw. Habang unti-unting nawawala sa malayo ang sigaw ni Count Fod patungo sa mga dungeon, tuluyan ng gumalaw ang makinarya ng estado patungo sa digmaan. Inutusan ni Marquis Branford ang Supreme Commander na sa sandaling matalo si Baron Fenris, agad nilang sakupin ang dalawang teritoryo at ipatawag ang pinakamalapit na hukbo ng kaharian sa Hilaga upang suportahan si Baron Fenris. Muling bumalik ang eksena sa magulong battlefield,
kung saan ang amoy ng dugo at ozone ay naging makapal at nakakasakal na tabing, ang unang pagtulak pabalik sa kalaban ay hindi sapat upang pigilan ang alon ng pagsalakay, sumali na rin sa labanan ang Desmond Second Wings Night Order, at agad nagbago ang kalidad ng digmaan. Ito'y mga lalaking may mataas na pinagmulan at mas mataas pang pagsasanay, gumagalaw ng sabay-sabay, may lethal precision na hindi kayang tapatan ng karaniwang infantry. Sa sandaling makapasok sa loob ng pader ang dalawang Wings Night Order, sumugod si Gordon, isa sa mga Fenris Knights, nang walang pag-aalinlangan, buong tapang niyang hinarap ang mga ito, sumisigaw na dudurugin niya ang kanilang mga ulo. Mula sa kabilang panig ng labanan, binalaan ni Jillian si Gordon na huwag sumugod ng padalos-dalos, ngunit huli na ang lahat, ang momentum ng galit ni Gordon ay nagtulak sa kanya lampas sa abot ng suporta ng kanyang mga kakampi. Sa unang hampas, tinamaan niya ang isa sa mga Two Wings Knights, ngunit agad itong hinarang, ang galaw ng kalaban ay sobrang pulido, halos nakaiinsulto sa dali nito. Sumunod pa ang isa pang atake ni Gordon, ngunit muli itong sinalag ng Knight gamit ang kanyang kalasag, sa isang kisap mata, handa na ang kalaban na putulin ang ulo ni Gordon. Bumagsak ang espada ng Knight sa isang pababang arko, isang pilak na kislap na nakatuon sa siwang ng gorget ni Gordon. Sa sandaling yon, kumilos si Jillian, buong lakas niyang inihampas ang palakol sa Two Wings Knight, itinutulak ito palayo. Ang sheer physical impact ng hampas ay nagpadala ng shockwave sa braso ng Knight na may hawak ng kalasag, pinilit itong umatras. Mariing sinabi ni Jillian kay Gordon na muntik nang lumipad ang ulo nito, isang malamig na paalala ng tunay na taya ng laban. Ngunit hindi umatras ang isa pang Two Wings Knight, sumugod ito kay Jillian, ang mga galaw ay blur ng disiplina at bihasang swordsmanship, hinarang ni Jillian ang atake gamit ang kanyang palakol, at ang ingay ng nagbabangga ang bakal ay halos bumasag sa pandinig. Bago pa man maunawaan ng Knight ang nangyayari, sa isang mabilis at eksaktong galaw, pinugutan siya ni Jillian. Umiikot sa hangin ang ulo ng Knight, nakasuot pa rin ng magarang helmet, bago bumagsak sa dugong basang mga bato. Sa sandaling yon, may bagong presensyang lumapit. Ang master ni Victor ay naglakad sa gitna ng patayan at tila naglalakad lamang sa isang hardin. Binanggit niyang narinig niya na karamihan sa mga tauhan ni Baron Fenris ay mga mercenary, sabay tawag kay Jillian na isang halimaw. Nakatuon ang kanyang mga mata sa lalaking may helmet na gawa sa puting balahibo ng leon. Ramdam agad ni Jillian ang presensya ng bagong dating, tinanong niya kung sino ito, habang dama niya ang bigat na nagmumula rito, isang pressure na mas mabigat kaysa sa alinmang Knight na kanyang hinarap sa buong araw. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang Hyotan, ang commander ng Two Wings Knights, bahagya itong Yumuko, isang mockery ng chivalry sa gitna ng isang slaughterhouse. Tinawag niya si Jillian na White-Maned Beast at hiniling na ibunyag nito ang kanyang pangalan. Nais niyang malaman ang identidad ng lalaking kanyang papatayin. Ipinatong ni Jillian ang palakol sa kanyang balikat, isang bughaw na aura ang bumalat sa kanya, at ang hangin ay nagsimulang mag-crackle sa lakas ng kanyang concentrated will. Hindi lamang liwanag ang aurang yun, isa itong pisikal na anyo ng kanyang determinasyon, malamig at matalim. Malamig niyang sinabi na ang kanyang pangalan ay hindi karapat-dapat malaman ng sinuman. Inayos niya ang kanyang kapit sa palakol, ang mga matay komandado kay Hyotan na parang isang mandaragit, siya ay walang iba kundi ang sandata ni Lord Fenris. Dahan-daang humakbang si Jillian pasulong, lalong lumino ang bughaw na liwanag hanggang sa tapatan nito ang nagliliyab na apoy sa paligid. Pagkatapos, payak niyang sinabi kay Hyotan, "Come on, Hound of Desmond," may bahagyang ngiting puno ng panunuya. Ang kasabikan sa mga mata ni Hyotan ay umabot sa sukdulan, hindi na siya nagatubili. Sa isang biglaang pagsabog ng bilis, na nag-iwan ng after-image sa paningin, sumugod si Hyotan patungo kay Jillian.